So for today's video is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba tayo mag-download ng music no copyright. Ang karamihan naman sa atin pagdating sa ganito is alam na natin to. Ngunit may mga ilang YouTuber o yung mga nagsisimula pa lang sa YouTube na hindi pa alam ang ganitong strategy. At dito is pag-uusapan natin ano nga ba yung mga music na may copyright at walang copyright. So unahin na muna natin ano nga ba yung mga music na no copyright. Ito yung mga video na binibigyan ng license ng YouTube, kaya naman permission na gumawa ng music. Okay, para maunawaan natin lahat, meron tayong tatlong katangian ng copyright. So ano nga ba itong tatlong katangian na ito? Number 1, bawal tayo mag-video ng walang paalam. So pag sinabi nating walang paalam, kumukuha tayo ng mga reflection sa mga ibang tao. Dito, nagbibideo kayo sa labas, may mga nakuha na ng mga tao na hindi naman kasali dun sa taping ninyo. So, kung ayaw nila na magpakita dun sa mga video, pwede po nila kayong i-report. Higit dito, bawal din tayo kumuha ng mga litrato ng walang paalam. Kasi kapag kukuha tayo ng mga litrato, and sabi ko nga kanina, so pwede tayong i-report ng mga viewers natin. So ito rin yung sinasabi nga natin kanina na copyright. Be safety tayo kapag nagbibideo, especially ngayon sa panahon ng ekonomiya at teknolohiya. Kailangan yung mga gagawin natin ay may mga permiso. Nang sa ganun wala tayo naaabalang tao. So yan yung mga dapat nating malaman kapag gumagawa tayo ng mga content. Next, number 2, bawal tayo gumamit ng mga popular o sikat na kanta. So alam naman natin sa YouTube is talagang meron talagang copyright ang mga material kapag kukuha tayo ng mga song. Yung mga hindi lang nagkakaroon ng copyright kapag binigyan ng license ng YouTube. Especially yung mga sikat na song or kaya naman kilala yan sa lipunan. So nagkakaroon tayo ng copyright claim. Yan yung mga dapat nating malaman kapag nag-download tayo ng song. Kailangan alam natin kung yung music ba is may license sa YouTube. So, ibig sabihin na may license, pwede natin gamitin. Kapag yung music is walang license sa YouTube, ito yung mga music na hindi pwedeng ipubliko sa YouTube or hindi pwedeng gamitin sa anumang mga video purposes. Yung iba kapag daw gumagawa daw sila ng mga video, is yung ginagawa nila, ine-edit nila daw yun, babaguhin nila yung audio quality ng music. Actually, pwede rin naman siya gawin. So parang mula dun sa pinaka-original at mula dun sa editing song. So kung gusto niyo, pwede niyo rin gawin yon. Hindi rin naman kayo makaka-copyright nun. Yung nga lang, kailangan talaga ma-edit nyo yung maayos, no? So ito number 2, no? Pwede kayo gumamit ng mga song. Pero ito is magtatagal lang ng 5 to 10 seconds. Recommended ko lang sa 5 to 10 seconds. Pero recommended ko talaga gumamit pa rin kayo ng mga no copyright para hindi paano may upload nyo na yan sa YouTube. Or kaya naman kung may viral kayong nagawang content, is hindi po kayo makopyright. Yan yung most strategy kapag hindi mo alam yung mga gagawin para hindi ka makopyright. And third, number 3, kailangan kapag kumukuha ka ng mga impormasyon is merong permiso. So alam nyo natin yan kapag sinabi ko rin kanina, kapag kukuha tayo ng mga topic or hindi naman, kukuha tayo ng litrato, imahe ng isang tao, kailangan natin merong permiso. So bakit nga ba may kailangan ng permiso? Kasi nga, kapag walang permiso, maaaring magkaroon tayo ng mga problema against the violation. Kapag tayo is kumuha ng mga information na merong connection sa isang tao at ganon din yung identity ng isang tao, so mas okay siya. At least hindi tayo magkakaroon ng problema doon sa ating mga ginagawang content. Pwede rin po kayo ma-copyright strike. So kung iisipin nyo, copyright claim lang. So kapag minsan, delikado na yan kapag nagkaroon kayo ng copyright strike. Dahil kapag ang copyright strike, ang pinagbasihan natin is meron lang 3 limit na sinusunod tayo. Copyright strike 1 is meron pang permit si YouTube dyan. Copyright strike 2 is pangalawang pagkakataon at number 3 is yung magkakaroon ka na nga ng termination. So ayaw naman natin kapag ganyan yung mangyari. Ngayon naman is magpo-proceed lang tayo sa topic natin ngayon, ang music. So ano nga ba yung mga dapat nating malaman kapag nagda-download tayo ng mga music? Kailangan alam natin kung sino nga ba yung nag-compose ng music.
para aware tayo. Second na titingnan natin kapag nagda-download tayo ng mga music kung ito ba is copyright o no copyright material. Ito yung mga dapat natin malaman bago tayo mag-download ng mga music. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano ba tayo mag-download ng music sa ating YouTube library. So nandito po tayo sa Microsoft software ng Google. Search lang po natin dito ang youtube.com. Then hanapin lang po natin ang desktop side. So ito na po yung magiging itsura niya po. So parang naka-PC po tayo. Then i-click lang po natin itong profile picture po natin. Then hanapin lang po natin ang YouTube Studio. Then i-browse lang po natin ito guys. Pababa. So nakikita nyo po itong sign na music. Dito sa may baba. I-click lang po natin yan. Ito po yung YouTube library or audio library. So ano nga ba yung purposes ni audio library o YouTube library? Si audio library is, ang kinagandahan niya po is pwede po tayo na mag-download ng anumang mga kanta na naka-license na kay YouTube. So example po nito. I-play po natin. Gusto nyo naman pang Christmas? Pwede din to. Actually, hindi po kayo makapiright pag ito yung mga ginamit natin music. Then, itry naman po natin to. Then, ito naman tong Joy to the World. Kung gusto nyo naman i-download yung song, so ano ba yung gagawin po natin? Click lang po natin itong download. So kung mapapansin nyo, napakabilis lang na download na po siya. So ganyan lang po kadali kung paano po mag-download tayo ng mga music sa ating YouTube library. So yan yung mga dapat natin malaman kapag nag-download tayo ng mga music. Please considering to subscribe to our YouTube channel para lagi kayo updated kapag may mga bago tayong upload.